po ay ang accountability natin o account natin sa ating Panginoon. Ito po ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Sabi po sa verse 1, at ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Amen? So, mga kapatid, ito po ang account natin sa biblical na buhay. Ang mabuting balita. Tandaan po natin ha, mga kapatid, kung mayroon po tayong account sa buhay na ito ngayon, may mas maganda at mas dapat na secure tayo dito sa account na para sa ating Panginoon. Amen? So, ang account po natin sa biblical na pamumuhay ay ano po? Ang mabuting balita na ipinangaral sa atin ng mga lingkod ng ating Panginoon. At ito po ay ang ebanghelyo o ang Word of God. Amen? Yan po ang account natin. Ito po yung ating tinanggap. Ayan. Ibig pong sabihin, ang ating account ay ang Word of God. Amen po? So, ayan po ang ating account ha. Ang salita ng Diyos. Amen. At ang atin po ditong nakadeposit o maintaining ay iyong ating pagtanggap. Amen? Ayan, ang ating pong maintaining sa ating bank account sa Panginoon ay yung pagtanggap natin sa salita ng Diyos. At katulad nga po ng nabanggit kanina sa ating ilustrasyon, kapag ang ating maintaining ay ating nabawasan, posible po na ito ay magkakaroon ng penalty or charge. Ibig pong sabihin, kapag yung salita ng Diyos na ating tinanggap, buhat sa lingkod ng Panginoon at ito'y hindi natin pinanampalatayanan, ganoon din, maaaring mag-close po ang ating account. Naunawaan po natin? Ngunit kung hindi naman natin nagalaw o nabawasan ang ating maintaining balance o malayo nga na mag-close ang ating account, ngunit eto, ang ating pananampalataya ay hindi lalago at ito ay mauuwi sa pagka-malnourished. Amen? So wala po tayong takas dito, mga kapatid. Ano? Ang account natin ay salita ng Diyos or Word of God. Ang deposit natin sa ating account, biblical, ay ang pagtanggap sa ating Panginoon. At syempre, ang ating pong maintaining dito ay ang ating pananampalataya or ang ating faith. Amen? Ayan. Yun po ang sabi. So, wait lang po ha. Praise God. Ayan. So, dumako naman po tayo dito. Ayan. Ayan mga kapatid, yamang tayo po ay may mga account na sa ating Panginoon. Dito naman po tayo dadako. Ayan. Atin pong pakinggan itong sa body ng ating mensahe ng Panginoon. Ang sabi po, there will be a day of reckoning, the Bible says. Ayan. Magkakaroon ng araw ng pagtutuos. Sinasabi po yan sa Biblia. Saan po natin matatagpuan ito? Magkakaroon ng pagtutuos. Kailan ito mangyayari? Sabi po sa Biblia yan. Sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 1 to 11. Pakibasa nga po, pwede po bang magbasa? Sino po yung pwedeng makisuyo na makibasa sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 1 to 11 po? Amen, sis.
Sister Andrea? Ayan, Brother Rico, salamat po. Sige po, Amen. Brad. Praise God. Sabi po rito sa 1 Thessalonica, chapter 5, verse 1 to 11, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam niyong ang araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating na magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng mga anak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kahit hindi kayo nabibigla sa araw na yon sa darating na parang magnanakaw, kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, ang kailangan tayo manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Kung gabi, sa karaniwang natutulog ang tao at kung gabi rin, karaniwang naglalasing. Hindi tayo dapat maglasing, yamang tayo sa panig ng araw. Gawin nating baluti ang pananampalataya at ang pag-ibig sa helmet, ang pag-asa sa pagliligtas ng gagawin sa atin ng Diyos. Tinawag tayo ng Diyos hindi upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa ating upang tayo mabuhay na kasama niya. Buhay man tayo o patay, sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, patuloy kayong magpapaalalahanan at magtulungan tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen. Amen. Praise God, Brother Rico. Salamat po sa inyong buhay, sa pagkakabasa. Ayan. So, ayun nga po. Sabi nga po doon, there will be a day of reckoning, the Bible says. Magkakaroon ng araw ng pagtotoo. Sinasabi yan ng Biblia. At iyan nga po yung ating pagbubulay-bulayan. Sabi nga po, kaya nga po mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Once na tinanggap na natin ang Panginoon, ibig sabihin, tanggapin din natin ang kanyang salita at dahil dito, kailangan po nating sumunod at magpatuloy sa kalooban ng Diyos. Amen? Upang yung ating nakadeposit na ating mga account, sa ating mga account na panglangit, ito ay hindi maging malnourished o bonsai. Bagkus, ito ay maging malusog o lumago ang ating pananampalataya. Praise the Lord. Di po ba? So, ayan po yung mga kapatid. Siyempre, tinanggap na natin ang Panginoon kasabay doon yung salita ng Panginoon na ating pakikinggan at paniniwalaan. Tama po ba? So, sapagkat darating po talaga sa ating buhay ang pagtutuos at ito po ay hindi natin matatakasan. Tama po? So, ayun. Kaya mga kapatid, sobra pong grabe yung testimony ng ating pastora kanina. Sabi ko nga, grabe, biro mo, yung sa testimony pa lamang ay inaano na tayo ng Panginoon, ano? Binibigyan niya na agad tayo ng parang ideya, ano? Kung ano yung magiging mensahe niya. So, ituloy po natin mga kapatid. Ang sabi pa nga po dito, yes, each of us will give a personal account to God. You're going to be asked for an explanation of everything you have said and everything you have done. Praise the Lord. Oo, bawat isa sa atin ay magbibigay ng personal na salaysay sa Diyos. Ikaw, ako, tayo ay tatanungin upang magpaliwanag kung bakit mo sinabi ang iyong mga nasabi at ginawa ang iyong mga nagawa.
Amen? Iyan po ang magiging, sabi nga, ito po ay ating mararanasan. Hindi po natin ito pwedeng takasan. Darating at darating po tayo sa pagtutuos, mga kapatid. Kaya nga po, merong Mateo chapter 12, verse 36 and 37, ito po ang sabi ng Panginoon. Bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit natin sa araw ng paghuhukom. Sapagkat sa iyong mga salita, ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita'y hahatulan ka. Halimbawa, kaya nga, mga kapatid, now, sabi nga, now, kaya nga mga kapatid, ito po yung sinasabi ng ating Panginoon sa atin upang ma-prepare na tayo sa mga pwede o hindi lang pwede. Talagang mararanasan natin at darating talaga tayo sa point na ganoon ng buhay natin. So, now na po tayo mga kapatid, ating pagsisihan na po natin kung ano man itong mga nasabi natin, yung mga nagawa natin, dahil ang lahat po ng iyan, mabuti man o masama, yung mga nagawa natin, ipagsusulit po natin yan sa ating Panginoon at hindi po natin yan pwedeng itago pag tayo ay nandoon na, sabi nga, sa susulit sa ating Panginoon. Amen? So mga kapatid, ngayon na po, panahon na po ngayon mga kapatid para ating pagsisihan, para habang tayo binibigyan pa ng ating Panginoon ng, sabi nga, ng pagkakataon sa ating mga sinabi, pagsisihan na po natin yon. Kung mayroon tayong mga nasaktan, kung mayroon tayong mga nabitawang mga salita, kung tayo ba'y gumagamit ng mga salitang hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon, katulad ng mga malalaswang bagay, katulad salita o yung mga pagmumura, di po ba? Ngayon na mga kapatid, pagkakataon na natin para lumuhod sa ating Panginoon at humingi tayo ng kapatawaran. Amen? Hindi po mamaya, hindi bukas, kundi ngayon na mga kapatid. Kaya po natin gawin ito sa paraan ng ating pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Amen po? Sa ating Diyos at ang mga ginawa po natin na alam nating masama habang binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon. May chance po tayo mga kapatid. So ngayon na po yun. Hallelujah. Praise God. Ayun po ang nais ng ating Panginoon. Ayan. So, tuloy po tayo. Ang sabi po doon, that is a sobering thought. If you keep this fact in mind, it will change how you live each day and who you live it for. Ito ay isiping seryoso. Kung iyong itatanim ang katotohanan ito sa iyong isipan, babaguhin ito ang pamamaraan mo ng pamumuhay sa bawat araw kung para kanino ka nabubuhay. Amen? Yun po ang sabi po doon sa Romans chapter 12 verse 2. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Amen? Upang ating malaman kung para kanino tayo nabubuhay, ay huwag na po tayong makisama sa takbo ng mundong ito. Upang mabago na po ang ating buhay, mamuhay po tayong biblikal. Ayan po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. So mga kapatid, panahon na talaga para hindi na po tayo, sabi nga ay maglilingkod, hindi maglilingkod, di ba? Sabi ron, susunod, hindi susunod. May mga Kristiyano po na ganoon at ako po mismo, dumaan din po ako sa mga ganoon. Nung mga una-una pa na hindi pa ako talaga, sabi nga ay ganoon kaseryoso. Sabi nga, kasi ang sabi nga po dito, gawin nating seryoso ang mga bagay na ito. Hindi pa rin ako masyadong seryoso noon, pero tinanggap ko na si Lord, no?
naniniwala na ako sa kanyang salita, pero hindi ko ganoon sabi nga hindi ako ganoon kasensitibo. Kumbaga 'pag naisipan ko, susunod ako, 'pag ayaw ko, yun, tawag ng laman, tama? Nandun pa rin po ako sa kumbaga yung pita ng laman ay umiiral pa sa akin nung mga panahon na yun na nauna, yan. Pero Kristiyana na po ako nun. So ngayon mga kapatid, ang sinasabi po sa atin, huwag na natin itong pairalin. Amen? Kung susunod tayo, susunod na tayo. Amen? Kung tayo sabi nga ay maglilingkod tayo. Wala na tayong kailangan pang mga marami pang dahilan, di ba po? So, ang maraming dahilan dyan, mga kapatid, alam nyo, yan yung madalas na kapag ka dumating ang problema, ayan, susunod ulit. Di ba po? Gano'n naman tayo eh. Pagka okay na ulit, nakasurvive na ako doon sa problema ko, ayaw ko na ulit sumunod. Di ba? Okay naman na ako ulit. Tinugunan ni Lord yung aking problema. Ganon po tayo. Pero ito po, yung mensaheng ito na ibinababa ng ating Panginoon sa mga oras na ito mga kapatid ay seryoso. Hindi po nakikipagbiruan sa atin ang ating Panginoon. Ano po? So gawin po daw nating seryoso ang lahat ng bagay pagdating sa ating Panginoon. Tama po? So ayun po. Sabi po doon, it will strengthen your courage to say no to things that you would rather not have to explain to God someday. Ayan. Ito ay magpapatatag ng iyong paninindigan upang tanggihan ang mga bagay na hindi mo nais na ipaliwanag sa harap ng Diyos balang araw. Tama nga naman. Upang dumating man ang panahon o araw, hindi na po natin kailangang ipaliwanag pa sa harap ng Diyos ang ating mga sinabi at ginawa dahil dito pa lamang tayo ay binago na. Amen? Ibig sabihin, ngayon, kung tayo ay susunod na ng tutuhanan sa ating Panginoon, pagdating doon sa kung saan man yung destiny natin, natutuhanan na, sabi nga, hindi na natin kailangang ipaliwanag pa sa Lord. Kasi dito pa lang, sabi nga, dito pa lang sa ibabaw ng mundong ito ay nagawa na natin yung gusto ng Panginoon. 'Di ba? So ano pa nga ba naman yung kailangan nating ipaliwanag sa Diyos? Ay wala namang maililihim lahat sa Panginoon sa ating buhay, di po ba? So kaya nga po mga kapatid, kung maglilingkod tayo, maglilingkod tayo. Kung susunod tayo, susunod tayo. Kaya nga po tayo ay kita nyo yung testimony ng ating pastor. Kapag gusto mo talaga kapatid, sumunod at makipagtutuhanan sa Panginoon, dapat maging handa po talaga tayo kasi hindi po natin talaga sukat o hindi natin alam kung ano yung nais ng Lord o gusto ng Panginoon na iparana sa atin. Tama po? May test and trials po talaga. May pakikipag-battle po tayo. Kita nyo yung testimony kanina ng ating pastora? Grabe, di ba po? Pero hindi sila bumitaw, mga kapatid. Tayo, papatayuin lang nga tayo. Papakantahin lang tayo dito sa Zoom. Ay, teka lang, hindi ako handa. Di ba? Ang dami agad nating nagagawang rason. Di po ba? Ganun po tayo, kahina. Amen? So sana, mga kapatid, alisin na natin ito bilang mga Kristiyano at mga sabi nga, nagpapatuloy. Alisin na po natin ito mga kapatid. 'Di ba? Nung isang gabi lang po, ano yung topic sa Warrior? Dagdag, bawas ba yun? Sinabi? Alisin yung mga bagay na makakapagdulot sa atin ng sabi nga ng panghihina ng ating spiritual. Alisin na natin kung yan man ay tao at hindi naman sa atin sabi nga makakapaglapit sa ating Panginoon. Alisin natin, i-block na natin. Amen. Wala pong masama doon. Kasi ang atin po ditong nilalakaran ay kaliwanagan, katotohanan. Kaya may kapangyarihan at karapatan po tayo na mag-block sa tamang kaparaanan. Amen? Kung hindi po yan kalugod-lugod sa Panginoon, karapatan po natin i-block. Tama po? At yan po yung ginawa ko na. May ni-block na po ako kasi talagang hindi po. Ay, sabi ko, hindi ko kaya espiritu nito, Panginoon. Ilayo mo sa akin ito. Ayun. At ayun po, nagawa kong i-block. Kasi, ngayon, sabi ko nga, hindi ko kayang tumayo. Kung siguro may mga ini-entertain pa ako na gano'n. Kasi manghihina po ako mga kapatid eh. Kaya po, karapatan natin
i-block yung mga bagay o yung mga tao na hindi naman po talaga makapagpapalapit sa atin sa ating Panginoon. Amen? So, ayun, ituloy po natin. Sabi nga doon, ito ay magpapatatag ng iyong paninindigan upang tanggalin ang mga bagay na hindi mo nais na ipaliwanag sa harap ng Diyos balang araw. Ayun. So, ngayon pa lang mga kapatid ay desisyonan na po natin. No? Huwag na po nating pag-isipan na sayang naman or wag na nating panghinayangan kung yan ay hindi sa atin palalim sa pananampalataya at hindi makapagpapatatag ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, paalaala po ito sa atin. Tanggalin na po natin. Amen? Ano ba yung mga ginagawa natin ngayon? Tanggalin na po natin yan. Kung alam natin ito'y nagbubunga lamang ng kasalanan sa atin. Ano po? Ayun. And then, dun po sabi po doon, in those moments when you are tempted to water down the truth, compromise your belief, or deny your faith, remember that Jesus didn't deny you. Amen? Sa mga pagkakataon na natutokso kang baluktutin ang katotohanan, baliwalain ang iyong mga paniniwala, o ipagkaila ang iyong pananampalataya, tandaan mo na hindi ka kailanman ikinaila ni Jesus. Amen? 'Di ba? Tayo, ang lakas ng loob natin, i-deny ang Panginoon, 'di ba? Alam po ba natin na yung pagtanggi natin minsan, ina-assign tayo sa prayer, ina-assign tayong mag-presider. Alam niyo po ba, isa yan sa bahagi ng pagdi-deny natin sa ating Panginoon? Kasi gawain po ito ng Panginoon. Kaya ito mga kapatid, ay paalaala po sa atin na kapag ka po tayo ay naandito sa mga ganitong gawain ng Panginoon, lagi po nating tatandaan na ito ay hindi gawain ng tao, kundi gawain po ito ng Panginoon. Kaya kapag ka po tayo ay ina-assign na umawit, mag-preside, o sige, mag-testimony nga po, minsan tumatanggi pa tayo, di ba? Iisipin pa natin, ay ano nga ba yun? Teka, wala naman akong iti-testimony. Panginoon, patawarin mo kami. Lagi tayo mga kapatid, may dapat ipasalamat sa ating Panginoon. Tama po? Lagi po tayo, hindi po tayo mawawalaan ng ipapasalamat sa ating Panginoon. Yung atin lamang inhale, exhale na yan, mga kapatid, di natin yan kayang gawin kung walang Panginoon na nagbibigay at nagpapatakbo niyan. Di po ba? Tapos sasabihin natin, teka, wala naman ako ipapasalamat, wala akong iti-testimony. Amen? So, nakakahiya sa Panginoon. Di po ba? So, yun po yun. Sabi doon, kahit kailan hindi tayo ipinagkaila ng ating Panginoon. Sa katotohanan, ito pa nga tayo at lalong tinawag at itinutuwid at tinuturuan ng ating Panginoon. Amen? Nagkakasala tayo? Bibigyan tayo ng Panginoon ng mga test? Hindi ibig sabihin, pinarurusahan tayo, kundi paraan ng Diyos para tayo ay ituwid. Amen? Tayo, kapag nakakaranas nga po tayo ng mga tingin natin matinding pagsubok na, ang isip natin, pinarurusahan na ako ng Panginoon. Di po ba? Parang hinahatulan pa natin ang Panginoon na siya nagpaparusa. Mga kapatid, kahit kailan po, hindi po nagparusa ang Panginoon sa atin. Sobra niya po tayong mahal. Kaya nga po siya namatay doon sa krus ng Kalbaryo kasi para tubusin niya tayo sa ating kasalanan, hindi sa kasalanan niya, mga kapatid. Paano niya tayo parurusahan kung gano'n niya tayo kamahal? Amen? Mangyari po, pinahihintulutan lang po ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng test. Kaya nga pagsubok di po ba? Sinusubok po tayo kasi malalaman natin kung ano yung daawa ng masamang espiritu at ng banal na espiritu sa atin pong buhay. Kaya po iyon, inaalaw talaga ng Panginoon dahil mismong ang Panginoon ay tinukso ng dyablo. Di po ba? Ano po yung sabi sa Panginoon ng dyablo?
Sige nga, kung Diyos ka, lumundag ka diyan sa sa mataas na bundok na 'yan, 'di ba po? Anong sagot ng Panginoon? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita rin naman ng Diyos. Amen? Natatandaan po natin 'yon, 'di ba? 'Yun po yung pakikipag-battle ng ating Panginoon. Praise God. So, 'yun po, sa, ating buhay talagang kailangan po nating, lakaran ang salita ng ating Panginoon. Amen? Ayan, and eto po, sabi niya do'n, He died publicly on the cross for you. So now Jesus and the ones He makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them His brothers and sisters. Amen? Sabi po ay, siya ay namatay sa krus sa harap ng madla para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Hindi siya nahiya na mamatay, 'di ba? Doon sa harap ng madla para sa iyo at para sa akin, para sa ating lahat, 'di po ba? Kaya't ngayon si Jesus at ang mga pinaging banal niya ay may iisa ng Ama. Praise the Lord. Amen? So, hindi ikinahiya ni Jesus na mamatay siya sa krus sa harap ng madla para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Kaya ngayon ay maaari nating sabihin na tayo ay mga pinaging banal na at ang Ama ng Panginoong Jesus ay atin ding Ama. Amen? Ibig sabihin, inari na tayong kapatid ng ating Panginoon, 'di ba? Hindi niya tayo ikinahiya bagkus inari niya tayong kapatid sapagkat ang Diyos Ama at ang Diyos ng anak, yung Diyos ng Panginoon ay Diyos na rin natin. Amen? So, yun po. Ibig sabihin, magkapatid. Tama? Iisa na ang Ama natin. Dati, yung Ama natin, Diablo, 'di ba? Sinong 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 ang gusto ay ama ay Diablo? Praise the Lord, 'di ba po? So, ngayon ayaw na natin maging ama ay Diablo, 'di po ba? So ngayon, tayo po ay iisa na ang Ama at ito ay ang ating Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi nga po doon, iyan ang dahilan kung bakit hindi ikinahihiya ni Jesus na tawagin silang mga kapatid. Kasi nga po ay iisa na tayo, iisa na ang Ama natin. Amen? At ito pa, ang sabi doon, Jesus is not ashamed of you. He claims you as part of His family if you have repented of your sins and trusted Him for salvation. Hindi ka ikinahihiya ni Jesus. Inaari ka nga niyang parte ng kanyang pamilya kung ikaw ay nagsisi sa iyong mga kasalanan at pinagkatiwalaan mo siya ng iyong kaligtasan. Amen? So, hindi daw po na tayo ipinagkaila ng Panginoon at totoo naman yan mga kapatid, di po ba? Inari nga niya tayong parte ng kanyang pamilya eh. Kung ikaw ay nagsisi, kung ikaw ay totoong nagsisi, ay nagsisi nga po ba tayo mga kapatid? So, ibig sabihin, kapag nagsisi na tayo, hindi na natin pwedeng paulit-ulitin pa yon. Nagsisi na nga po tayo, di po ba? Kung tayo ay totoong nagsisisi ng ating mga kasalanan, hindi na tayo ikinahihiya ni Jesus at inaari tayong parte ng kanyang pamilya. Higit sa lahat, kung pagtitiwalaan natin siyang ating kaligtasan. Yun po yung pinaka mabigat doon. Talaga po bang nagtitiwala tayo sa Panginoong Jesus para sa ating kaligtasan? Amen? Ayun, praise the Lord. Sabi po, but here's a question. Ayan, may question po dito. Ang sabi po doon, because of your fear of the disapproval, have you been ashamed of Jesus? Amen?
Ayan. Ngunit ito ang katanungan dito, dahil sa iyong takot na hindi sang-ayunan ang mga tao, ikinahihiya mo ba si Jesus? Ayan po ang mga tanong, mga kapatid. Sabi pa, remember, one day you will give an account to him. And Jesus said, if anyone is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of him when he comes in his glory. Tandaan mo na balang araw ay haharap ka sa Diyos at sinabi ni Jesus, kapag ako at ang aking mga salita ay ikinahiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Amen? So, nakakatakot mga kapatid. Paano po mga kapatid kung hindi nga tayo nakapagsisi ng totohanan sa ating mga nagawang kasalanan? Tapos dinatnan tayo ng ating Panginoon sa ganoong sitwasyon. Amen? So kaya po talaga, totoo po mga kapatid, may burahan nga po sa aklat ng buhay. Ayan. So, sabi po doon, will Jesus be ashamed of you one day because you were ashamed of Him? Ayan. Ikakahiya ka ba ni Jesus balang araw dahil ikinahiya mo siya? Posible po yun, mga kapatid. Kaya para po sa kaalaman natin, sabi nga, kung papaanong tayo ay may account dito sa buhay na ito ngayon, may yung account natin lalo sa langit ang dapat po nating pagyamanin. Mas paramihin po natin yung ating sabi doon, yung ating deposit. Amen? At ano po ang dapat nating i-deposit sa account natin sa langit? Amen. Ito po, yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon. Yung paniniwala at paglaban natin na ang ating Diyos ay totoo, buhay ang Diyos nating pinananampalatayanan. Amen. Ipaglaban po natin ang katotohanan, mga kapatid. At katulad po nung ating nag-testimony kanina, talagang grabe po, ipinaglaban niya po talaga ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay niya. Hindi silang mag-asawa na tinag kahit na po may mga nagbubulong-bulong sa kanilang mag-asawa na tigilan mo na yan, parang si Job, di po ba? Bakit? Sabi ni Job do sa asawa niya, bakit kapag ka ba pinagpapalala ang ikaw bago mo lamang pupurihin at sasambahin ng ating Panginoon? Sa hirap at sakit, mga kapatid, dahil ang Panginoon hindi po madali ang ginawa para sa iyo, para sa akin, para sa atin. Dumanak ang dugo hanggang siya ay mamatay at muli nga pong nabuhay ang ating Panginoon. So mga kapatid, nawa po ang mensaheng ito ay kinapulutan natin ng aral. Salamat po sa mga buhay nyo na nakinig. Nawa po ay maisapamuhay natin at tutuhanan na po tayong makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ayan. Maraming salamat at tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa mensaheng ito na kung saan, Panginoon, nagamit niyo po ang banlingkod na maipahayag, Panginoon, ang ibig mo pong sabihin. Salamat po, Panginoon, sa kapahayagan na ipinagkaloob mo at pinagkatiwala po, Panginoon. Nawa sa bawat nakinig, Panginoon, ito ay magrema ng malalim sa mga puso at isip namin at sa gayon, Panginoon, makita sa aming mga buhay. Marami pong salamat. I-bless mo po ang bawat isa, Panginoon, at ang salita mong ito, Panginoon. Panginoon, salamat. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Back to you, Sister Beb. Amen po.